Panoorin natin tong balita na to tungkol kay Alvarez. Kasi alam nyo mga Kojero, ang problema dito sa mga to, sa grupo ni Digong, they don't know when to stop. Hindi nila alam kung kailan titigil. At hindi rin nila alam kung kailan dapat umayos. Tuloy nito, ginawa ni Alvarez, yan tuloy. Panoorin natin itong balita. Sa isang political rally sa Tagum City linggo ng gabi, sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na posibleng madamay ang Pilipinas kapag sumabog ang gyera sa pagitan ng Amerika at China dahil sa mga aksyon at desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Para mapanatili ang kapayapaan sa bansa, hinimok niya ang militar na iatras ang suporta sa Pangulo. Please, withdraw your support to the Chief Executive. Yun, patay. Hindi nila alam no na they're being led to an act of sedition. Hindi lang mga to, palakpakan pa sila no. Yes! Yes! Baka mamaya madamay kayo sa mga pinagsasabi niya ni Alvarez. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas. How? Na to protect the people and the state. Wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Ba't magigil kayong pababain si PBBM? Ano bang ginawa niya sa inyo? This is not the first time, by the way. This is not the first time na ginawa ito ni Alvarez. Meron pa siyang isa, nung Holy Week, sabi niya, sana pag-delay nila yan ni Presidente na dapat mag-resign na siya. Alala niyo, nung Holy Week? Diba, hindi ko gets eh. Ano ba kasalanan ng tao sa inyo? Ba't pa pinagigil kayo? Gusto niyo pababain yung Presidente? Pero bago tayo magpatuloy dyan sa ating next topic, tayo ay mag-shoutout muna sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kuha kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pick, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Yan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Gusto nyo ma-install na si Sarah? Kasi yun na sinabi ni Alvarez nung Holy Week ibigay na niya yung presidency kay Sarah. No, I don't think this is just inggit. Hindi inggit yan. It does two things. Number one, it puts them in power. Number two, it gives China the upper hand. Don't forget mga Kochero, hindi natin alam. Pero I have a hunch, kutob lang naman, na lahat ng to pinopondohan na China. They're not beyond doing that. Ginagawa na nila yan, matagal na. Kahapon may shinare ako sa GC namin. Na nag-uumpisa ng makialam sa election sa Amerika ang China. Naglalabas na sila ng mga AI-edited na videos. And take note, mga Kojero, pati din sa Pilipinas meron Meron ako nakita sa TikTok kagabi. Content creator siya na doktor. Video niya. Pero yung buka ng bibig niya iba. AI-edited video. Mukha niya, boses niya mismo nakopya ng AI yung boses niya. Tapos, video niya na nagsasalita at nagbebenta ng produkto. Parang may ine-endorse na produkto na pang vitamins natin or supplement or what have you. Yun. AI ang gumawa. Nangyayari na siya ngayon. Meron na yan ngayon. It's already happening. Hintayin nyo mag 2025 national elections, midterm elections. Lalabas lahat yan.
Kaya sabi ko nga sa GC namin kahapon ba yon? Kahapon ko yata sinabi. Sabi ko, oh, mukhang lalabas na yung pulburon video, malapit na. Abangan nyo lang. Bakit? Naglalabasan na yung mga deepfake eh. Napanood ko daw, sabi ni Ma'am Yolanda, napanood ko raw ba yung sinabi ni Alvarez. Ito po, pinag-uusapan natin ngayon, ma'am. Deepfake. Mangyayari na yan. Hintayin nyo lang. Maniniwala ako na may lalabas na pulburon video sa June. Maniniwala ako dyan. Pero I'm more inclined to believe na na deepfake yan. But anyway, tuloy natin to. Pero tinabla ito ng Armed Forces of the Philippines. Tablado. The AFP reiterates our unwavering commitment to professionalism, loyalty, and of course to the Constitution, and our strict adherence to the chain of command. Our soldiers, our pilots, and our sailors and Marines remain dedicated to our mandate of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Philippines, regardless of any political affiliations and or individuals in authority. Our duty is to protect the Filipino people and to uphold the rule of law, ensuring that peace and development will prevail throughout the nation. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. Nirerespeto naman ng Philippine National Police ang karapatan ng dating House Speaker o ng sinuman na malayang ipahayag ang saloobin. Pero sinigundahan nito ang posisyon ng AFP. At yan naman po ay provided under our laws po na magsalita po sila. But however, on the part of the PNP po, being loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po. At let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito pong mga usaping political po. Agree ako dito sa sinabi ni Colonel Jean Fajardo. Huwag niyo idama yung uniform personnel natin. Kung namumuliti ka kayo, tulad ng ginawa ni Sarah. 'Di ba? Kung namumuliti kasi Sarah, iyak-iyak siya kunyari dun sa sa burol nung Navy pilots. Huwag niyo idamay. Spare the AFP and the PNP. Palibasa kasi sila lang yung unang-una nyo naiisip na pwede magpabagsak sa gobyerno eh. Mga Kojero, di ba last year pa sinabi to? Last year pa sinabi ni General Browner na merong effort for destabilization. Nilulusot lang nila. Ano nangyari? Ito na yun. Ito na yun, mga Kojero. Inuuna na nila sa taong bayan, sunod sa military. Bakit? Kasi that is the EDSA playbook. That is the EDSA playbook, mga Kojero. Ginawa ni Cory Aquino na inulit ni GMA noong 2001 laban kay Erap Estrada. Na ngayon ay inuulit nila para mailoklok si... Ang pangit, no? Ang pangit ng history ng Pilipinas pagdating sa women leaders. I mean, not being a misogynist or whatever. Pero, di ba? Baka nagkataon lang na every time merong destabilization, babae yung umuupo. Baka nagkakataon lang talaga. Tuloy natin. Nais namang paimbestigahan ni Camiguin Representative Jordines Romualdo ang mga pahayag ni Alvarez. Pinag-aaralan na ito ng Department of Justice at PNP. Tay. Pero nilinaw ng DOJ na kailangan nilang makita ang kabuuan at pinanggagalingan ng mga sinabi ni Alvarez para matukoy kung sumasampa ito sa antas ng sedisyon. Well, pag-aaralan po natin yan ng ating mga legal Hindi officers naman DOJ po ito si Jim Pardo. if those statement may be considered as a seditious statement. But for now po, ay hindi po tayo muna hantong sa mga ganyang usapin po dahil sabi po nga Siyempre, politiko eh. We will see. We will monitor po kung ano pong magiging sitwasyon po in terms of peace and security. Siyempre, politiko. Hindi muna nila... Pag-aaralan muna kasi politiko eh. Ganun talaga. So, tingnan natin yung elements ng sedition. Ito yung sedition. Ito yung sedition ayon sa ating revised penal code. Article 139. Sedition. How is sedition committed? The crime of sedition is committed by persons
who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods any of the following objects. So marami yan. Naglima yata yan. O, limang goals. Any of these 5 pwedeng mangyari kapag itinulak yan ng mga tao sa pamamagitan ng ganitong paraan. So, una, public. Yan yung unang element dyan. Kailangan public. Yung bang ginawa ni tawag dito? Ginawa ni Alvarez, publiko ba yan? Publiko. Yes, it is public. Obvious naman. Saan ba niya ginawa? Ginawa niya sa ano eh. Sa rally eh. Ayan, no? Obviously, it's very, very public. That's very public. Pangalawa, kasi hindi naman or eh. And eh. Kailangan magkasama. Publicly and tumultuously. Yan. Dito ka sasabit sa tumultuously. Ibig sabihin, may panggugulo na nagaganap. Although ihiwalay pa na kaso yung rebellion. Pero may panggugulo. Ano yung example ng panggugulo? Yan yung nagrarayot, yung ginawa ng EDSA rally sa Malacanang noon, yun, tumultuous yun. Pwedeng, kudeta, yung ginawa nila Trillanes sa Oakwood, yun, sedition yun. Kasi nanggulo sila. It's public and tumultuous. So, dito sa meron pa, hindi lang yun publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods. Namwersa ba si Alvarez? Pinwersa ba niya yung mga tao? Hindi. Ini-intimidate ba niya? Ibig sabihin, kapag hindi nyo ginawa to, pagpapapatayin ko mga pamilya nyo. Hindi. Walang ganon. Or by other means outside of legal methods. O halimbawa, si Alvarez, sabi niya, sige, manggulo kayo, punta tayo ng Malacanang, babayaran ko kayo tagi 1 milyon. O, outside of legal methods agad yun. Diba? So, hindi siya pasok sa sedition. Hindi pa. Ang na-meet lang niya, mga kotsero, public. Ngayon, I guess he is very careful to do that. Tapos, ito na yung mga ibang pwede niyang gawin or pwedeng maging resulta nung kanyang ginagawa. Prevent the promulgation of or execution of any law. Prevent the national government or any provisional municipal government or any public officer thereof from freely exercising its or his functions. Actually, pwede nga ito sa 2 eh. Pwede ito sa 2. Pinipigilan na si Presidenteng gumawa ng kanyang trabaho. Kung lahat ito, pag na-meet ito yung kulang eh sa ginawa ni Alvarez. Or to inflict any act of hate or revenge, to commit for any political or social end, any act of hate or revenge, to despoil for any political or social end, any person, municipality or province, or the national government, or the government of the United States. Nasa RPC natin, kasama ang government ng United States. Of all of its property or any part thereof. O bakit kasama sa United States? Kasi nga dati mayroong military bases dito. Kaya kasama sa United States. But anyway, item number 3, well, we don't know that yet. That is subjective. But even if this is the case, let's say, pasok sa item number 3, kailangan it is public, it is tumultuous, and it is in order to attain by force, intimidation, or by other legal means. Outside of legal means pala. So, medyo kulang pa yung ginawa ni Alvarez. Halimbawa, pero kung ganito yung sinabi niya, hinihikayat ko ang AFP, halimbawa lang ha. Hinihikayat ko ang AFP na sumama sa amin. Akong bahala sa mga pamilya nyo. Akong bahala, susuportahan ko silang lahat. Babayaran ko kayo para mag-aklas laban sa ating gobyerno. Bukas, sugurin natin ang Malacanang. Ganon, ganyan. O yun, pwedeng pumasok sa sedition yun. Ngayon, meron ka ring inciting to sedition. So, ito naman mga kotsero, without taking any direct part in the crime of sedition. Yan ang element niyan.
So, hindi ka nagpa-participate doon sa krimen ng sedition, pero you incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition. Tinutulak mo ang ibang tao para gumawa ng sedisyon. Yan. Yan. Ayan, oh. Should incite others to the accomplishment of any acts which constitute sedition. Kaya nga kagabi pinost ko I smell inciting to sedition. By means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person or persons who shall utter seditious words, speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the government. Hindi lang yan, hindi lang gobyerno ha. Or any duly constituted authorities thereof, or which tend to obstruct, disturb, or obstruct any lawful officer in executing the functions of his office. So, dito, pwede sa inciting to sedition. Pwede. Pero again, it has to be argued. Number one, it has to be alleged and it has to be argued. Kung sino yung magkakaso, siya yung magpapatunay. Ngayon, base dun sa speech niya sa Tagum, kasi una, ang mga modes of commission, eto lang naman You incite others to the accomplishment of the acts, of any acts which constitute sedition. So, itutulak mo ang ibang tao na gumawa ng seditious act na mag-aakla sa gobyerno. Tinatawagan ko ang AFP. Talikuran na ang Administrasyong Marcos. Paano ginawa? By means of speeches, proclamations, writings, etc., etc. Uttering seditious words or speeches, writing, publishing, or circulating scurrilous libels against the government or any of the duly constituted authorities thereof. Ito lang naman yung elements Ayan, the offender incites others to the accomplishment of any acts of sedition or that may constitute sedition, and he commits such acts without taking any direct part in the crime of sedition. So, hindi man seditious yung kanyang ginagawa, pero tinutulak niya yung iba na mag-aklas kayo sa bayan, ganyan. He should be investigated. He should, at least if not for sedition, for inciting. But again, mga kotsero, hindi naman natin ginajudge si Alvarez. Sinasabi lang natin na it can be argued. Pwede mong i-argue na ganun. Pero hindi ko sinasabing ginawa niya to. It can be argued lang. Kung mayroong maghahabla sa kanya ng inciting to sedition, pwede niyang i-argue. Palay natin, hindi siya makitaan ng probable cause o hindi siya guilty. Diba? Parang si Kibuloy, hindi nakitaan ng probable cause, tapos after 4 years, biglang nakitaan ng probable cause. Diba? Hindi good job. Ako nga mga kotsero, medyo nagtataka pa nga ako kay Alvarez. Bakit? Kasi, natataka ko ba't siya umaalyado ngayon kay Digong? Una, kaaway niya si Sara. Una. Pangalawa, umalyado siya kay Lenny noong 2022. Ito eleksyon, noong 2022. Ayan Alvarez apologizes to Lenny, says support is fight versus dictatorship. Nag-apologize siya kay Lenny, sabi niya marami rin akong nasabi na hindi maganda at humihingi ako ng tawad, ma'am. Sabi niya kay Lenny. Sabi niya kasi para sa akin personal, bakit nakapagpasya akong sumuporta kay Lenny Robredo? Ito yun, ang unang laban na sinalihan ko noong dekada 80, nasa Ateneo Law School ako noon at naalala ko pa din, sumasama kami sa mga marsya sa kalye para tuldukan ng rehimeng diktadoryang Marcos. Kasama ako dun. Yun ang unang laban, Marcos versus Cory. Sabi niya. Tapos sabi, ayoko naman na yung pinaglalaban ko noon ay hindi ko na ipaglalaban ngayon. Kaya para sa akin, gusto ko lang ituloy yung unang laban na sinalihan ko. Tutuloy ko sa pangalawang laban na ito, Marcos versus Lenny. Ayun yung una niya sinabi.
Baka si Alvarez ang mangga. Why not? Di ba? Pwede. I don't know eh. Hindi ko naman utak si ano eh. Hindi naman kayo magkautak ni Sarah eh. Anyway. Pwede. Hindi natin alam. Baka, di ba? Why not? Sabi ni Lenny sa kanya, wala raw talagang hininging kahit ano sa kanya si Alvarez. Ayan. Ano? Tight. Close yarn. Tapos, ito. Ex-Speaker Alvarez says he is disappointed with Duterte administration. Tapos ngayon, nandun ka sa hakbang ng maisog. Diba ang weird? Bakit ka nasa hakbang ng maisog? Akala ko ba disappointed ka? Grabe. Disappointed. Disappointed son ka rin pala. Disappointed son ka rin pala. Disappointing pala. Disappointing son ka rin pala. Dami niyan. Oh, para sa akin, having supported the president nung tumakbo siya, yung expectation ko malaki. Now, patapos na yung term, I should be frank enough to say that I'm disappointed. Yung handling ng pandemic doon, di hamak na mas maganda sa Vietnam daw kaysa sa atin. Ano nangyari? Bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo? Marami pa rin namamatay. Even yung needs sa mga ospital kulang. O nga, bakit nga ba ang daming pangangailangan ng ospital na hindi naibigay nung panahon ni Digong? Pressed if having known Duterte for a long time, he thinks it's the president who is running the show, or if he is listening to someone else, the ousted leader said he doesn't know. Hindi ko alam ngayon dahil hindi naman ako madalas naikipaghalubilo na. Hindi ko alam kung sino talagang nagpapatakbo. May ganun pa oh. Parang sinasabi nila kay ngayon, kay BBM, di ba? Yun ang sinasabi nila. Hindi naman si BBM nagpapatakbo ng Malacanang, si Lisa. Hindi naman si BBM nagpapatakbo ng Malacanang, si Martin. O, hindi pala litanya nila before. Paano galing kay Alvarez yung idea? Baka saan niya galing yung idea ng propaganda? Galing. Galing. Disappointed siya kay Duterte, pero andun siya ngayon. Oo, ganun sila eh. Ganun yung grupo nila eh. Oo, hindi tayo okay Hindi tayo okay pero this is a relationship of convenience. Pero disappointed ako sa'yo, pero dahil ayoko rin sa kanya, di pagtulungan natin siya. The enemy of my enemy is my friend. Ganun ang peg, guys. Grabe! Ewan ko kung anong ginagawa ng China sa mga to. Ngayon, ando siya sa hakbang sa maisog. Kasama si Digong. Ganda. Mangga. Ay, mangga. Mangga gamit. Kayo pala yung ganyan kaya siguro baka kaya nakapagsalita si VP Sara ng mangga kasi it takes one to know one. It takes one to know one, guys. It takes one manggagamit to know one manggagamit. Diba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ay, Diyos ko. Sarap-sarap naman yan. Mangga. Anyway, tuloy tayo. Ay, na. Buti na lang, our AFP knows better. Di ba? Sabi ng AFP. Basta susunod kami sa chain of command. Sunod kami sa chain of command. Oh, walang onsihan dito. Walang onsihan. Tulad nito, yan. Sabi, ito yung balita. Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Ay, wait. Yan. Tinawag ng ilang mambabatas na act of sedition o rebellion Uy, act of ang sedition. panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan na yan ng DOJ at PNP. Nakatutok si June Veneracion.
Kasunod ng panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba ito sa pwesto, sumagot ang Armed Forces of the Philippines. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the Good job. President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Mananatili raw tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. Our duty is to protect the Filipino people Ito, napanood na natin. and to uphold the rule of law, ensuring that peace and development to fulfill most dedicated. Loyal to the Constitution. Napanood na At natin yung PNP. Na Ito na, punta tayo sa mga congressmen. Yan. para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, maituturing na act of sedition o rebellion ang panawagan ng dating House Speaker. Sabi ni Camican Representative Jordin Jesus Romualdo, dapat daw agad sinasampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno ng mga tao kabilang ang militar. Sabi ng PNP, Kailangan, pag-aaralan daw nila ito. ating mga mahirap magkaso ng bigla-bigla kasi kailangan mo ng probable cause eh. Kailangan mo muna imbestigahan bago ka makapaghabla. So, medyo mahirap yun. Ito, narinig na ito kanina, imbestigahan daw muna. Huwag di rin papadalos-dalos. Pag-aaralan daw muna. Si DOJ din, ganun din nasabi niya. Ayan, oh. The department is studying the matter. We must first see the full context of the statement to see if it indeed rises to the level of sedition. And kanina nga, pinag-aralan natin, di ba? Tinignan na natin. Ako, on a personal, by the way, hindi pa ako abogado, so don't take my word as legal opinion. It's an opinion. Opinion lang siya, opinion lang. Pero ako, on a personal level, sa sedition, malabo. Sa inciting to sedition, 60-40. 60% pwede, 40% hindi. But again, it is depende yun sa sa how you argue it. Depende yun on how you argue it. So, let's see kung anong mangyayari dyan. Pinag-aaralan din daw nila ito, pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pinaalalahanan din ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Doon na Sa lang. isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez na susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Doon na lang. Sa House Ethics Committee, mas maganda. Mas madali doon. Sila lang mag-uusap eh. Di ba? Sa Ethics Committee na lang. Sa Ethics Committee na lang. Mas doon, kasi kung sa yan, kung dadaanin pa sa kaso-kasuhan, matagal yan, matagal. And besides, he's a member of the House of Representatives. He can be disciplined by other members of the House of Representatives. So, pwede siyang correct, pwede siyang matanggal as congressman. Doon. But it's rare eh. Rare na may ganon. Ang natatanggal pa lang na congressman dahil sa suspension, si Tebes pa lang. First to be removed as a congressman dahil sa Ethics Committee. But kung most probably this will be a slap on the wrist. Most probably. Ano lang yan? Admonition. I-admonish lang nila si Alvarez. Tapos, wawarningan na sa susunod, kapag inulit mo pa yan, we will give you a harsher penalty. Ganon yung posibleng mangyari dyan. Mas maganda ako sa Ethics Committee na lang. Mas maganda doon. Doon na lang. Kasi doon mabilis. Tsaka sila lang mag-uusap. Ngayon, kung after nun, let's say sa Ethics Committee na imbestigahan, tapos nalaman nila in their investigation na tawag dito, nalaman nila in their investigation na there is probable cause to charge Congressman Alvarez as with sedition or inciting to sedition, then doon pwede nilang i-refer sa DOJ yun.
Pwede na yun i-refer sa DOJ or sa NBI or sa PNP. Pero malamang sa DOJ yan. Kasi ifa-file yan sa Sandigan Bayan. Or hindi, sa Office of the Ombudsman. Tapos Sandigan Bayan. Ganun. Pero ako, I'm not kung with the way our Philippine government, with the way politicians do their politics, I don't think they'll do anything to Alvarez. Bakit? Siyempre, magiging president yun. Pag yun, ginawa din nila, di matatanggal din sila as congressman. So, siyempre, poprotektahan din nila yung sarili nila. Family business yan, ano ba? Hindi pwedeng mawala. I'm more inclined to think na this will be a case to be decided by the court of public opinion, not by our judicial system. We're hoping that they'll do right by us. Yun na lang inaasahan natin na gagawin nila yung tama para sa atin. Kasi wala naman tayong choice. Di ba? Wala naman tayong kakayahan para labanan silang lahat. Di ba? Pag napagtripan ka, papadala ng riding in tandem, papatira ka. Ganun. So, or for example, or magbabayad ng ibang tao para siraan ka din. Yun na naman sistema niyan. So, I'm just hoping na time will come na si Lord na lang maghuhusga sa kanilang lahat. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa atin, no? I-like, share at i-subscribe niyo po ang aking Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?